Sinundan niya ang dalaga sa isang espesyal na pagtutulog. Ilang araw matapos ang pagbisita ni Ginoong Salvador sa kanyang bahay, tinawagan niya si Mary Grace at sinabi sa kanya ang tungkol sa isang opportunity. Mary Grace, mahirap ang sitwasyon niyo ng mag-ama. Ngunit nais kong maglaan ng isang espesyal na scholarship para sa iyo. Sabi niya sa telepono. Nagulat si Mary Grace. Hindi inaasahan ang alok ni Ginoong Salvador. Ng dedikasyon at pagsisikap mo. Isinulat niya ang lahat ng kanyang pangarap, ang mga hirap na kanyang pinagdaanan, at ang kanyang dedikasyon na makatulong sa kanyang pangasihan ng pamilya. Sa bawat salita ay inilan niya ang kwento ng kanyang buhay. Mula sa pagiging anak ng isang taxi driver, ang kanyang mga sakripisyo bilang isang working student, at ang matinding kagustuhang makapag-aral at makatulong balang araw. Hindi naging madali ang pagsusulat para kay Mary Grace. Sa bawat titig ay bumalik sa kanya ang mga alaala ng kanilang mga pagsubok. Ngunit alam niyang ito ang kanyang pagkakataon na maipakita ang kanyang tunay na layunin at ang kanyang hangarin para sa isang mas maayos na buhay para sa kanilang pamilya. Pagkalipas ng ilang araw, sinag-tweet ni Mary Grace ang kanyang pinagsalita. Salvador ang bawal salita at habang binabasa niya ito, hindi niya maiwasang mapaluha. Sa loob ng mga simpleng salita ni Mary Grace ay naroon ang kwento ng isang batang puno ng pangarap at nag-iisawang pagmamahal para sa kanyang pamilya. Sa kanyang puso, upang masigurado na matanggap si Mary Grace at may pagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Alam niyang ang bawat hakbang ay isa pang pagkakataon para kay Mary Grace na maabot ang kanyang mga pangarap. At ang palengke na ito ang naging simula ng mas maligtas na pagkakataon para sa dalaga. Matapos ang ng scholarship, masaya at excited si Mary Grace na simulan muli ang kanyang pag-aaral. Nagdesisyon si Ginoong Salvador na hindi sumalpang ayaw niyang magmukhang naghihingi ng tulong si Mang Ruben. Maayos ang kanilang buhay na hindi inisip niyang maaaring tulungan ng pamilya sa mga gastusin sa bahay. Sinubulan niya ito sa pamamagitan ng pagbayad ng ilang siya sa may-ari na tinutupang marinong at siniguradong sabi tungkol sa ginawang pagbabayad. Bilang dagdag tulong, grocery items na dinidirect ang walang sinay na ipinapadala ng tirahan sa kanilang lugar. At siniguradong babayaran ang mga ito na hindi na kinakailangan. Sa ganitong paraan, hindi nag-iiyak ang pamilya. At mas madali ang napagpahalaan ang buhay ng ginawang ang nararamdaman ang tulong ni Ginoong Salvador. Kung patuloy ang tulong ni Ginoong Salvador, napansin ni Mang Ruben na tila naging mas magaan pa ang kanilang mga unting natitipid ay nagagamit niya upang masuportahan ang kailangan ng ni Mary Grace. Minsan nagtataka siya sa bigla ang ginagawa. Ipinagsalamat niya ito at masaya siya na nakatulong ang kanyang anak sa pag-aaral. Sa panig ni Mary Grace, naramdaman niyang mas nakakabawas na ng alalahanin sa bahay. Kaya, mas nakakapokus siya sa kanyang mga gastos. Alam niyang maipatuloy na gumagabay at tumutulong sa kanilang pamilya. Ang pumina. Ang ito ay sinapagdisyo ng kanyang sa mabuting kaibigan upang matupad ang kanyang mga pangarap.
lang. Sa sining parang ginawa, unti-unti na ibabalik ni Ginoong Salvador ang kasaganaan sa buhay ng pamilya ni Mary Grace. Habang pag-aaral ng pagsuswag. Sa bawat buwan na lumilipas, natutunan ni Mary Grace na mas kahalagahan ng kanyang edukasyon at mas pinagtibay ng sa pamagitan ng nang muling mag-aral si Mary Grace. Pagpili ni Ginoong Salvador na kailangan din ng dalaga dahil ang pangunahing gamit upang magtagumpay sa kanyang pag-aaral. Alam niya magiging mas madali para kay Mary Grace ang bumalik sa eskwela kung magkakaroon ng suotan at kompletong gamit sa klase. Kaya, inisip niyang magbigay ng mga ito bilang tulong. Isang hapon, ipinatawag niya si Mary Grace sa opisina niya at iinabot sa kanya. Tahimik na binuksan ni Mary Grace ang bag at napansin niya may laman itong bagong school supplies. Mga notebook, wattpad, lapis, at ilang libro. Kasama rin ang isang bagong uniform, sapatos, at kahit ilang panglaos at simple na suotan para sa kanyang eskwela at kung araw-araw na gamit. Alam ko, simple lang ang mga bagay na ito. Naisip ko na maaaring makatulong sa pag-aaral na talo na ako. Paliwanag ni Ginoong Salvador. Nais ko lamang sigurado meron kang lahat ng kailangan mo upang matagumpay sa inyong halos si Mary Grace, baka sanggalang at pasasalamat sa kanyang ama. Salamat po, Ginoong Salvador. Sabi niya, may bunga sa mga mata. Kung inaasahan ng babae, malaking tulong po ito sa akin. Hindi ko po alam kung paano ko sasalamatan. Walang anuman, Mary Grace. Sagot ni Ginoong Salvador nang may kaya sa iyo ang lahat ng kakayahan ko. Nang mabalik siya sa eskwela, ramdam ni Mary Grace ang pag-aalangan dahil sa mga bagong gamit at bagong uniform. Hindi na maiwasang kapahan sa reaksyon ng mga kaklase. At sa unang araw niya ay may ilang estudyante na nag-uusap-usap at nagtatanong kung sa kanyang mga bagong kasuotan. May mga nagtanong kung saan niya nakuha ang mga iyon at kung sino ang nagkulay. Bagamat may ilang estudyante ang mas marami ang nakaharap ng paghanga sa bagong anyo ni Mary Grace. Sa kanyang buhay, naramdaman ni Mary Grace ang labis na pasasalamat at inspirasyon. Parang niyang pinagtibay ang sa pagbutihin ng kanyang pag-aaral. Sa bawat araw na dumarating, isinusuot niya ang mga bagong kasuotan gamit ni Mary sa pag-aaral ng piyasa at may inspirasyong patunayan sa lahat ng nakakapagod. Sa bawat pagpapalitan, ay pinatalo alam niya may mga taong naniniwala sa kanyang kakayahan. Lalo na si Ginoong Salvador at ang kanyang ama na si Mang Ben. Lalong napapansin ni Lisa ang pagbabago kay Mary Grace. Kahit na pamitan na naghihirapan o walang magawa, si Mary Grace ngayon ay nabalang sa pag-aaral, may bagong suotan, at higit sa lahat, tila mas matatag at masaya. Hindi maikakailan na nagsisimula ng mga sakripisyo at tulong na natatanggap niya mula kay Ginoong Salvador. Ito ang lalo pang nagbigay ng katigil sa isa. Isang araw sa eskwela, nagsusunod si Lisa ng balitang labis na nagpaigting ang kanyang sagot. Narinig niya mula sa mga kaklase na si Mary Grace ay pinili sumali sa ilang mga aktibidad sa paaralan. Kabilang na ang mga pagsusulat at ang modelo ng pagsisimula. Mary Grace ay isa sa mga piling estudyante at nagsisimula sa eskwelahan dahil sa kanyang sipag at galing. Mary Grace, siya na ngayon ang pinupuri. Walang piling sa mga